Kinabukasan, we had a boat tour and we went to Comococua Island for our snorkeling activity. Habang nasa boat kami, ay may instructor na nagtuturo sa amin sa mga dapat gawin. I tried snorkeling before and I fell in love with it. We are allowed to take our phones under, kaya naman excited akong i-video ang experience ko. We first dived and saw the beautiful reef under the water. There are also small school of fishes na nagdaan at tuwang-tuwa ko habang nakikipaghabulan ako sa kanila. I even saw sea turtles and they are so beautiful habang nakikipaglaro sa amin. Umahon kami at nagpahinga sandali sa bangka habang papunta kami sa ibang dive site. We are about to see the sharks at medyo kinabahan ako. Pero sabi naman ng instructor, ay safe to. Dahil siguro sanay na din ang mga sharks na may nakikitang tao. And true to his words, nawala ang takot ko kahit pa 3 sharks ang nakapalibot sa amin. They are so gentle at hindi nga kami halos pinapansin. I took the liberty to take pictures and videos of them. This is one adventure na hindi ko makakalimutan. During our stay here in Maldives, after that breathtaking activity, ay umakyat na uli kami sa boat. We are about to watch the dolphins at hindi ko uli pinalagpas ang pagkuha ng maraming pictures and videos. During the boat tour, ay nakilala namin ang mga nakasama namin and we made friends instantly. There is food, kaya naman mas naging masaya ang boat tour na to. And before we went back, we witnessed the beautiful sunset here in Maldives. It was awesome watching how the color changed its hues, from blue skies turning into orange, at lalo naging espesyal yon dahil nakayakap na naman sa akin ng asawa ko. Sana, makasaksi ako na mas maraming paglubog ng araw kasama kami, amor. Bulong ni Tristan sa tenga ko, tapos dahan-dahan akong hinalikan sa cheeks. Ako din, love. Pareho kaming nakatitig sa abot tanaw habang pinapanood ang paglubog ng araw at sabay na bumubulong kung gaano kami kamahal ang isa't isa. Hindi pa yata talaga sapat ang 1 linggo para sa amin ni Tristan, pero kailangan din naming isipin ang kumpanyang iniwan namin. Although he promised na mag-travel ulit kami after the launch, mas gusto ko munang pagtuunan ng pansin ang pagbubuntis ko. Honeymoon is over, sabi ko dito habang nakasakay na kami sa eroplano pabalik ng Pilipinas. I saw him smirk, so I lifted my eyebrows at him. Every day is honeymoon naman for us, mi amor. I just laughed softly, kasi totoo naman yon. Kahit nasaan kami, basta naisipan namin, we just go for it. Next week, pwede na tayong lumipat ng bahay. Then we can plan a housewarming party after we settle. Really? Akala ko kasi sabi niya, hindi pa tapos ang bahay namin. So I expected it to be a little longer. Pwede natin puntahan bukas o sa susunod na araw. The interior designer will be there para kunin ang mga gusto mong detalye about the house. Napayakap ako kay Tristan out of my happiness. He really made it happen for us and I will be in charge para tuluyang mabuong aming tahanan. Our home. Sinundo kami ng driver niya pagdating namin sa Pilipinas at agad kaming hinatid sa condo unit niya. I called my papa in Milan dahil nakabalik na sila doon after our wedding. Kinamusta nilang honeymoon and I said that it was perfect. After that, ay hinanap ko ang number ng OB-GYN ni Blanca. She gave it to me and I planned to set an appointment with her. Hindi ko muna sinabi kay Tristan ng plano ko. I know it's not good to keep a secret from him, lalo na at mag-asawa na kami. Pero mas gusto ko sana na ako munang humarap sa doktor. Gusto ko mawalang agam-agam ko sa puso ko. I wanted to be sure na bibigyan ko pa si Tristan ng anak na pinapangarap niya. Dahil kung hindi, that will be my greatest misery. Hindi ko yata kakayanin yon. And seeing how sad Tristan will be, that will surely be the death of me. Tristan attended the meeting outside the office, kaya naman kinuha kong pagkakataon na yon para makapunta sa OB-GYN. Wala naman masyadong nakaschedule na pasyente, kaya naman agad akong pinapasok ng nurse assistant ng doktor. Good morning, Mrs. Montefalcon. Bati sa akin ng doktor as I entered her clinic
here in one of the biggest hospital in the metro. Good morning din po, Doktora. Sorry po kung biglaan na pagpapaschedule ko. It's okay, Mrs. Montefalcon. Tinuro niyang upuan saka ako pinaupo. Ano bang atin? She asked with a smile. Well, gusto ko lang po malaman kung may diferensya po ba ako? I mean, nagbuntis na po kasi ako dati, pero nakunan ako. And ever since po, hindi na po ako nagbubuntis. I see. Inabutan ako ng papel ni Doktora for me to fill up. Saka niya tinawag a nurse to draw blood for me. I will check your evaluation, since yan ang main reason kung bakit nahihirapan ng isang babae na magbuntis. If you want me also to do some tests, just to be sure. Pero sa ngayon, ito na muna. The doctor explained, kaya tumungo naman ako sa kanya. By the way, have you undergone operation for the past years? I nodded and explained to her the shooting incident na nangyari before, pati na nakoma ako for 3 weeks. Nakikita ko na isinulat naman yon ng doktora sa notes niya. Well, you see, stress is also none of the main reasons kaya nahihirapan ang ovulation process sa ating mga babae. Kaya iwasan mo din ang stress and eat healthy foods always. Marami pa kami napag-usapan ng doktor until the nurse came in with the blood test result. Ibinigay niya agad yon kay doktora at binasa naman niya to. Well, Mrs. Montefalcon, medyo mababang ovulation rate ng egg cells mo. I think that is the main reason kaya nahihirapan ka magbuntis ngayon. Wala po ba tayong magagawa, Dok? Any treatments po? Tanong ko habang pinipigil ko ang maiyak. If there is a way, gagawin ko mabigyan ko lang ng anak si Tristan. I will give you some vitamins and also a list of foods na makakatulong sa ovulation mo. It usually takes time, Mrs. Montefalcon. Avoid stressing yourself out. Okay po, Doktora. I was hopeful dahil yun ang tagang kulang sa amin. And I will do anything para maibigay ko kay Tristan ng anak na gusto niya. Dinala din ako ng doktor sa isang kama. Sa kanya isinara ang mga kortina. I will use transvaginal ultrasound, Mrs. Montefalcon. Kailangan ko to para mas makita kung kalagayan ng uterus mo. The doctor explained to me. Sa kanya ko inabutan ng hospital gown. No undis, Mrs. Montefalcon. Call me when you're done. Sabi pa ng doktora, saka ko iniwan para makapagtanggal ng damit. Napahinga ko na malalim na makapagtanggal na ako ng damit. Bago ako sumilip sa kortina para tawagin si doktora. Pinahiga niya ako saka medyo pinabuka, saka hinanda ang plastic na tube. Nilagyan niya yon ng gel, saka niya pinaliwanag sa akin ang mga nangyayari. Hinga malalim po. I held my breath habang pinasok ng doktor ang aparato. Dahan-dahan niya yun inikot habang nakatingin sa monitor ng computer. Medyo masakit yun kapag ginagalaw. Kaya humihinto ang doktora pag napapadaing ako. Tiniis ko yon. I have to. Para malaman ko kung may problema ba sa akin. After some more minutes, tinanggal na ng doktor ang aparato. Saka ko hinayaang magpahinga muna. Bumaling siya sa monitor at masusing tiningnan ang mga larawan na nakuha niya doon. You can put your clothes back, Mrs. Montefalcon. Hintayin ko po kayo sa labas. Inabutan ako ng doktora ng wipes dahil malagkit sa pakiramdam ang gel na ginamit niya. I cleaned myself pagkalabas ng doktor. Saka ako nagbihis at sumunod sa desk nito. Nakaprint na ang resulta ng ultrasound ko at agad namang pinaliwanag sa akin ng doktor iyon. Wala naman ako nakikitang mali sa uterus mo, pati na sa lining. So I guess the main problem talaga is on your evaluation. Nakahinga ko na maluwag sa sinabi ng doktor, and she gave to me the vitamins that I need to take, as well as the list of food na kailangan kong kainin. Less carbs, Mrs. Montefalcon, and more on food that are rich in fiber and omega. Foods with antioxidants will be of great help too. Okay po, Doktora. Salamat po. Come back next month para makuhanan ko uli ng blood sample para makita natin if nag-improve ng evaluation mo. Tumango ako, saka uli ako nagpasalamat sa doktor. Rhea is right. Mabait ang doktor and very accommodating. Bumalik agad ako sa opisina after ng check-up. And kinabahan ako na makita ko si Tristan na nasa loob ng office ko.
His phone is in his ears and I can see that his shoulders are tense. Love? Tawag ko dito, kaya naman napalingon agad to at ibinaba ang phone niya. Where have you been? I have been calling you but you are not picking up. May pinuntahan lang ako, love. Pinagmukha ko masaya ang mukha ko. Pero si Tristan, galit at seryoso ang mukha. You even left without your bodyguards? Saan ka ba nagpunta? May pinuntahan lang ako. And I'm here. I'm fine. Wala naman nangyari sa akin, love. Nakaramdam naman ako ng iritasyon sa inasa ni Tristan. You went to see a doctor without telling me? I'm your husband, Denise. In case you forgot. Napapikit ako sa sinabi niya dahil alam ko na mali ako sa part na yon. I didn't even bother to ask kung paano niya nalaman ko saan ako galing. I'm sorry. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya pero nanatiling nakababa ang kamay niya. Kung may problema, dapat dalawa tayong humaharap. Bakit kailangan mo maglihim sa akin? I'm sorry. I was just scared. Paano ko sabihin ng doktor na hindi na ako magkakaanak? I don't want to disappoint you, love. Hinikpitan ko lalo ang yakap ko kay Tristan and I heard him sigh. He hugged me back, kaya napaiyak ako sa dibdib niya. I told you not to stress yourself out, and mi amor, if ever hindi na tayo magkakaanak, matatanggap ko yon. I'm sure, there are other ways kaya hindi mo dapat hinaharap to mag-isa. Napahikbi ako lalo sa sinabi ni Tristan. He hugged me tight, kaya naman naintindihan ko kung saan nagagaling ang galit niya. Dinala niya ako sa sofa, saka kami naupo at nagtanong siya tungkol sa check-up ko. Ang sabi ng doktor, my uterus is fine. May problema lang sa ovulation, kaya binigyan niya ako ng vitamins and list of foods to take. Inilabas ko ang vitamins at pinakita ko sa kanya at sinuri din niya ang list na binigay ni doktora. Okay, starting today, you have to do what the doctor said. Iwas tayo sa stress. Paalala ni Tristan sa akin. Kaya naman gumaan ang pakiramdam ko. Mas madali pala tagang harapin ng problema kung magkasama kami ni Tristan. And from now on, gusto ko lahat na may kinalaman sa atin alam ko. I don't want secrets, mi amor. He kissed my forehead, kaya napayakap uli ako sa kanya. He is really the best husband in the world. Bakit ka nga pala nandito? I thought may meeting ka. Tanong ko sa kanya habang binabalik ko sa bag ang vitamins ko. Natapos kami na maaga, mi amor. Susunduin sana kita kasi pupuntahan natin yung bahay natin. Nanlaki ang mata ko, lalo't nakaramdam ako ng excitement na makita ang bahay na pinatayo ni Tristan for us. Really? Tristan chuckled and kissed my forehead. Yes, mi amor. Para makalipat na tayo. Niyakap ako ni Tristan na mahigpit. Thank you, love. Anything for my mi amor. Bumiyahin na kami papunta sa bahay dahil nandoon na rin ang interior designer na kausap ni Tristan. Wala na talaga ako mahihiling pa. Tristan really takes care of everything. Pumasok kami sa isang malaking gate. It was gone with black and gold paint. May fountain sa pinakagitna ng lawn na natatamnan na Bermuda grass. Marami nang pumapasok na ideya sa utak ko kung anong gusto kong ilagay sa bahaging to ng bahay. Well, hindi siya bahay. Actually, it is a big. This is already a mansion. Lalo ko nalungkot at napansin yun ni Tristan while he was parking the car. Hey, are you alright? He asked as he reached for my hand. I bit my lip dahil pinaglalaban ko ang luha nagbabadyang pumatak. The house is so big. Paano kung... I told you we will find a way. Tristan cut me off na para bang alam na niyang ibig kong sabihin. Napabuga ko ng hangin and I smiled at him. Lumabas na siya ng kotse saka siya umikot para buksan ang pinto. Inalalayan niya akong bumaba at masaya naman kaming sinalubong ng interior designer. Mi amor, this is Miss Stella Corpus. Siya ang makakatulong mo para sa design and decor ng bahay natin. Pleasure to meet you, Mrs. Montefalcon. Inilahad ni Stella ang kamay niya at inabot ko naman yon. You can call me Denise, okay? She nodded and smiled. Let's go.
Tristan opened the wooden door na sa tingin ko ay yari sa mulberry tree. It looked so sturdy and grand. Tapos na ang finishing ng bahay at talagang ang mga furnitures na lang at decors ang kailangan para mabuo to. Stella made some suggestions at may mga pinakita naman siya mga samples. Nagustuhan ko lahat ng mga yon. And I can say that Stella has taste and class. Sinabi ko din ang gusto ko and she wrote it all. From the living room, dining area, kitchen and the 10 rooms, upstairs, ay natapos namin pag-usapan. In my head, I already picture it, kaya alam ko na sobrang ganda ng kalalabasan nito. I will have the 3D image of the plan tomorrow, Denise. Dadalhin ko nilang sa office mo para kung may gusto kang ipabago, maayos natin agad. Okay, Stella. Thank you very much. Don't mention it. Isa pa, panay ang bilin ng asawa mo na bawal ka ma-stress. Napatango na lang ako dito at ngumiti. Ako nang bahala. I promise you, kung anong gusto mo, yun ang gagawin natin. Nagpaalam na siya at hindi na din kami nagtagal ni Tristan. We drove an 8-hour lunch sa favorite naming restaurant bago kami bumalik sa office namin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.